Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan, sa mga tao kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Dahil sa dakila mo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang ipinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko'y yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahanga-hangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa, na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapananariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag, kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos, sa banal na templo ito ay lalago ng nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid, siya kung sanggalang matatag na batong walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo
upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa. Mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, sa kauhay, pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Meron pong commercial, saan aabot ang 20 mo? Saan aabot ang 20 mo? Dati malaki inaabot ng 20, pero sa mga ina-advertise ngayon, ang mabibili mo na lang ay ice cream. No? Pero mga kapatid, ang punto nung commercial na yon, saan ba aabot yung maliit na meron ka? Saan ba aabot yung hawak-hawak mo na hindi naman ganong kalaki? Sa atin pong ebanghelyo mga kapatid, inihambing ng ating Panginoon ang kanyang paghahari sa mga maliliit na bagay. Sa butil na inihahasik ng magsasaka at sa butil ng mustasa na nagiging malaking puno. Yung mustasa po rito mga kapatid sa ating ebanghelyo, hindi po yun yung nilalagay natin sa miso. Yung gulay na parang pechay, hindi po yun. Yung mustasa po rito, nakakita na po kayo ng buto ng kulantro. Yung kulantro na ginagamit na pampaligo ng binulutong. Mas maliit pa ron, pero ganun ang itsura. Pero lumalaki siya na parang nara, lumalaki siya na parang akasya, malaking puno. So yung maliit, may kapupuntahang malaki. Mga kapatid, ang pananampalataya po natin ay meron pong ibinubunga. Ang tawag po rito ay mga virtues o mabuting gawa. Tayo po mga Katoliko ay naniniwala na may 4 na mabubuting bagay na sinusundan ng iba pang mabubuting bagay. Ang tawag po rito, cardinal virtues. 4 po ito.
obedience, humility, temperance, and fortitude. So, ito pong mga bagay na ito pong mga mabubuting gawa na ito, hindi na natin kinakailangang magpunta sa malayong lugar para gawin. Pwede nating gawin sa atin pong kanikanyang mga tahanan, sa ating kanikanyang kapaligiran, sa pamamagitan ng pagganap ng mga maliliit na bagay. Halimbawa mga kapatid, sa mga asawang lalaki rito, mabunganga po ba yung asawa nyo? Ano po ginagawa nyo kapag binubunganga kayo? Kapag ganyan, imbis na mag-away kayo, meron pong kasabihan, mas mainam na maging minsan, mainam na maging mabuti, kaysa maging tama. Minsan lang naman, pero kinakailangan mo ring maging tama. Pero for the sake of keeping the peace, hayaan mo na lang. Maliit na bagay, pagtitiisan mo. Anong virtue yon? Humility. Sa mga asawang lalaki, sa bahay po, kukwento ko po yung nangyayari sa bahay. Madalas na pong nagtatalo ang aking mga magulang dahil senior na. Minsan yung mga maliliit na bagay, pinagtatalunan na nila. Halimbawa, naglaga ng mani. Yung mani. Nakita na ng tatay ko, dadakot yan ngayon. Kakainin dun sa isang lugar. Iiwan ngayon dun yung pinagbalatan. Pupunta na naman sa ibang lugar, kakain na naman ng mani, iiwan na naman dun yung pinagbalatan. Magagalit kayong nanay, magagalit yung nanay ko. Sabi, sino kumain ito? Sabi, hindi ko alam. Bakit? Hindi naman ako kumakain. Dalawa lang tayo rito. Bakit hindi yung paaminin? No? Kapag may mali, aminin mo. Huwag ka nang magsinungaling, huwag ka nang makipagtalo. Maliit na bagay. Humility. No? Para po mga kapatid sa mga anak na naririto, inuutusan pa ba kayo sa bahay? Kapag inutusan kayo na mag-urong kayo. Kapag inutusan kayong magsaing kayo. Kapag inutusan kayong maglinis ng bahay o maglinis ng kwarto nyo na lang, linisin nyo. Hindi yun na kinakailangang gumasta. Maliit na bagay, pero may virtue yun. Ano yun? Obedience. Obedience. Kanino nyo, who do you owe your obedience to? Kanino kayo dapat sumunod? Una-una sa Diyos. Pangalawa, sa inyong bahay, sa inyong ama at ina. Siyempre, pag pinapagawa sa inyo yung masama o anak, magtulak ka ng droga, huwag niyong susundin. Pero kapag yung mga simpleng bagay na kinakailangan yung gampanan bilang mga anak, sundin ninyo. Fortitude. Ano ba sa Tagalog ang fortitude? Ang fortitude, mga kapatid, yung virtue o yung mabuting gawa kung saan nagiging matibay tayo sa mga pagsubok ng buhay at hindi tayo sumusuko. Kahit anong dumating na problema sa iyo, magiging matibay ka. Marami po sa atin mga kapatid, at naranasan na rin nating lahat yan, nagiging reklamador tayo. Marami tayong mga sinasabi, marami tayong mga dinidemand, marami tayong mga hinihingi. Isa po sa practice ng fortitude, yung pagtiisan mo yung mga bagay na pwede mo namang pagtiisan hanggat maaari. Halimbawa, mahirap ang buhay, pero utang ka ng utang para guminhawa ang buhay mo. Ang gawin mo muna, maghingpit ka muna ng sinturon mo para hindi ka mabaon sa utang. Oo, hindi komportable. Oo, hindi maginhawa. Pero napagtitiisan mo yung maliit na meron ka. No? At lastly, mga kapatid, temperance. Ano ba yung temperance? Ang temperance, mga kapatid, yung pagiging moderate natin sa lahat ng bagay. Yung tinatawag na sakto lang. Pag may pagkain at nakita mo at may kasama ka sa bahay, alam mong may kasama ka sa bahay, huwag mong isiping para sa iyo lang yan. Huwag mong ubusin yan, kukunin mo yung lalagyan, kakainin mo, at hindi mo iisipin yung nakapaligid sa iyo. No? Isa pang kwento sa bahay. Pag nagluto ang nanay ko ng may gulay,
Si Daddy parang walang kasama sa bahay. Lahat ng gulay, ilalagay sa plato. Pagkatapos, pagka kakain na kami, kinakalawkaw na lang namin yung kaldero kasi wala nang natira kung hindi karne at sabaw. Kapag ka ganun mga kapatid, iisipin natin yung kasama natin sa bahay. Konti lang, tama lang. Halimbawa, masama bang uminom, Father? Hindi po masamang uminom. Pero kung nagugugol mo na ang panahon mo, mula umaga hanggang hapon na umiinom ka, kasalanan yon. Father, masama bang paninigarilyo? Ayon sa turo ng simbahan, ang tabako ay hindi masama. Pero kung nangingitim na ang labi mo, kasi sigarilyo, masama yun. At lahat naman ng bagay, asukal, masama ba o hindi? Hindi naman masama ang asukal. Pero kung nakihuhuli mo ang sarili mo na kumukutsara na ng asukal sa garapon at pinapapak mo, masama yun. Lahat ng bagay nasa tama lang, lahat ng bagay nasa sakto lang. Kung papansinin niyo po mga kapatid sa mga halimbawang ibinigay ko, hindi natin kinakailangang gumawa ng mga malalaki at grandiosong bagay. Sa mga maliliit na mga paraan natin sa ating mga tahanan at sa ating mga kinikilusan, pwede nating gawin ito. Pwede nating gampanan ito. Mga maliliit na binhi ng pananampalataya. At hindi natin alam kung saan makararating yung maliit na gawain natin ng pagbibigay sa kapwa, pagpaparaya, pag-intindi, pagiging matiisin. Hindi natin alam kung paano payayabungin ng Diyos ito. Ang mahalaga, tayo magtanim ng mga maliliit na binhi na ito ng pananampalataya kahit saan tayo mapunta. Okay na po. Maliwanag. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katatlong araw na buhay na maguguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hilingin natin sa Ama na ang mga binhi ng salita ng Diyos na inihasik ni Kristo ay mamunga sa ating buhay at pagkatao. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa Pilipinas, naway maging matabang lupa, nagbibigay ng masaganang anis sa mga nananalig kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamunong ng kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pagkamakasarili, naway mapawi na mamayani ang salita ng Diyos sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ama, naway mamuhay ng matuwid tulad ni San Jose. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw, naway magtamasang liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, tulungan mo kaming pamungahin ang binhi ng iyong salita at hindi magambala ng mga alalahanin ng mundong ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang siling muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Inaanyayahan ko po ang lahat ng ama na magpunta rito sa harap. Magsitayo po ang lahat at panalangin po natin ang ating mga ama. Amang mapagmahal, Diyos ng buhay, sa araw na ito pinararangal namin ang mga ama at nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga mabubuting bagay na kanilang ibinigay sa kanilang pamilya. Ang pagmamahal nila ay tanda ng iyong banal na pagsuyo at pakikibahagi sa iyong banal na pag-ibig. Salamin ng iyong banal na pangangalaga ang patuloy nilang pagmamalasakit para sa pangangailangan at kapakanan ng kanilang pamilya. Kaya't pinupuri ka namin, Ama ng mga bansa, sa pagpaparangal namin sa kanila. Pagkalooban mo sila sa araw na ito at basbasan ng iyong katatagan at banal na kapangyarihan upang patuloy silang maging sagisag mo. Sila naway tulungan ng kanilang mga anak sa kanilang banal na katungkulan bilang magulang sa pagpapakita ng paggalang at ng taus-pusong pagmamahal sa kanila. Pagkalooban mo sila ng kaligayahan upang sila na nag-alay ng buhay ay makapiling mo, Diyos at Amang nasa langit, sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Sige po, maaari pong bumalik. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.